Akala ko di mo kayang magmahal, sa tulad kong di mo dating iniibig. Inalis ko na sa puso at isipan ko ang pag-ibig mo. Di ko akalain mahal mo rin ako. Ngayong nandito ka, puso ko'y sumila. Makulay ang buhay ko dahil sa pag-ibig mo. Lahat ay nagbago na ngayong nandito ka, Sinta. Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwento Musikero at welcome sa ating channel. At ngayong araw meron tayong i-review na isang sound card na galing sa TNW. Ito ang TNW F26. At yung narinig nyo kanina na intro natin, na ginawa natin ng maliksing cover song, ay galing dito sa F26 ng TNW. Marami na ako nasubukan ng mga sound card sa market, iba't ibang klase, iba't ibang brand. At so far, ito yung isa sa pinakamagandang sound card na nakita ko. Kaya ngayon gagawin natin ng maiksing review itong ating TNW F26 para makapagbigay ng konting idea para sa inyo sa lahat ng mga nagbabalak na gumawa ng kanilang maliit na home studio gaya nito or mag-recording ng mga cover songs or kung gusto mong mag-live streaming. Ito yung video para sa iyo. Ngayon, pakinggan natin at titignan natin yung mga features nito pati yung sound quality ng ating TNW F26. Okay, so ito yung ating TNW F26 sound card at bago natin subukan yung ating sound card, isang mabilisan lang muna. Tignan natin yung mga laman nito. Yung build muna, unahin natin. Made of plastic lang siya. Lahat ng mga parts na nandito ay almost plastic. Bukod lang dun sa mga buttons niya. Ito mga rubber to. Ito mga buttons na yan. Yung mga nakikita nyo. Itong ating fader ay plastic din. Yan. Sa likod, sa ilalim ay plastic din. So unahin natin sa kanyang likod o yung ating mga connections. Unang-una kong nagustuhan dito sa F26 ay yung kanyang combo na XLR input. Yan, naka-combo na siya. So pwede natin gamitin dito yung ating mga XLR na cable na mas maganda para sa isang mic dahil balance yung isang XLR na cable kumpara natin sa isang TS o TRS na cable. So dito sa ating combo, pwede rin tayo maglagay ng instrument cable kung gusto nating mag-record ng mga instrumento o yung ating mic ay naka-TS na cable. So doon pa lang panalo na agad yon. Sa pangalawa natin na mic, yung mic 2 natin, ito yung 3.5 naman na input. Ito yung mga nabibili natin, yung halimbawa yung mga BM800 na mic na may kasamang mga cable na naka 3.5. Dito natin siya i-connect. Then meron tayong dalawang connection dito ng output, yung ating headset at yung ating headphone. Yung ating headphone, dito tayo magko-connect ng ating monitor, yung ginagamit natin na pang monitor lang o yung karaniwan lang ng mga headphone. Ito namang ating headset ay yung mga headphone na merong kasamang mic. Well, ako kapag nagmo-monitor ako, ito yung ginagamit ko, yung headphone. Then dito naman yung ating live. Ito yung ginagamit natin na output para dun sa ating mga phone. Meron tayong dalawang klase. Halimbawa yung Android mo ay naka 3.5 lang. Meron tayo dyan. At may kasama yan na cable na rin na TRRS na magkabilang dulo. So yung isang dulo dito sa ating sound card, yung isang dulo naman para dun sa ating phone. Ngayon kung naka Type-C naman yung phone mo, eto naman tayo, yung OTG naman na pwede rin natin gamitin sa ating mga PC. So pwede mo siyang gamitin as interface. Kukonek mo lang to, yung Type-C na cable dito papunta sa PC. Then yung pinakadulo naman is yung ating charging port na naka 5 volts. So pwede natin gamitin dito yung mga charger ng ating phone na ginagamitan ng Type-C rin na cable. Then yung pinakadulo naman natin is yung ating power button. Then dito sa harap niya is yung ating mga main controls. Unahin natin yung mga fader. Meron tayo rito yung fader natin para sa mic. Ito yung ating volume ng mic na merong mute na button sa ilalim. Then yung ating music source, yung ginagamit natin na pang-accompaniment natin. Ito yung ating control ng volume. Then meron din siyang mute. Ito naman yung monitor.
Ito yung volume ng ating monitor na nandun sa headphone natin. Dito lumalabas siya. Ito yung control niya para malaksan mo o mahinaan mo. Then yung output naman is yung pinaka main out ng ating tunog o yung ating source. Kung gaano mo kalakas na gustong i-set yung level ng output mo sa live or sa recording. Ito yon. Then meron din siyang mute sa ilalim. Then yung pinakadulo naman is yung ating control ng reverb. Meron siyang sariling fader kung gaano mo karaming amount yung reverb na gusto mong ilagay dun sa voice mo. Then sa ilalim, meron din tayong parang mute niya rin kasi parang toggle to between yung normal voice at yung meron ding reverb. So, kung gusto mong tanggalin yung reverb mo, halimbawa tapos ka ng kumanta, click mo lang tong button na to para mawala yung reverb. Then, click mo lang ulit para ma-activate ulit yung reverb. Ngayon, open muna natin yung ating sound card. Long press mo lang itong power button. Mga 3 seconds, tapos mag-o-open siya. Yan, ang ganda ng kulay ng mga di ba? Ng mga LED niya. Tapos yung LED na yan, pwede natin yung palit-palitan ng kulay. Dito sa pinakataas natin, meron tayong icon dito na ilaw. So pwede nating i-press yan para magpalit-palit ng kulay. Gaya niyan. Isa pa. Blue. Medyo yan, magandang kulay nito. May pagka-neon. Tapos hanggang yan, meron ulit siyang blue, green, yellow. Next. Yellow na. O, green ulit. Ito yung yellow. Then, red. Then, blue. Purple. Blue ulit. So, puntahan natin yung color na red para mas madaling makita sa video natin. Yan. Okay, sunod naman natin yung mga features naman na nandito. Meron tong built-in na 48 volts na phantom power. So kung meron kang mga condenser mic, pwede mong gamitin dito. Ako meron akong condenser mic, so pwede ko siyang magamit sa sound card na to. Kasi yung mga condenser mic na iba, kailangan mo talagang gamitan ng 48 volts or yung phantom power para magamit mo siya. So dito sa sound card na to, meron na siya. Press mo lang siya ng isang beses para ma-activate natin. Then yung next feature niya naman is yung denoise o yung ating mga tinatawag na noise reduction. Kapag ka nagla-live ka or nagre-recording ka, medyo maingay yung paligid mo, pwede mong magamit itong denoise na to. Press mo lang siya once para ma-activate. Sa baba niya, meron tayong game loop back. Ito, hindi ko alam kung magagamit ko kasi hindi naman ako gamer. Mas magagamit to ng mga gamer para dun sa kanilang streaming. So, hindi mo na natin itatakal yan. Ang next natin dito sa baba ay yung ating voice changer. Meron to yatang mga 4 or 5 voice dito sa kanya. Mamaya matetesting natin yan. Isa-isahin natin. Then dito sa baba ay meron tayong control ng ating music. Halimbawa nakakonect ka via Bluetooth kasi meron din siyang Bluetooth function. Pwede mo i-connect yung phone mo rito. Kung pwede mo gamitin na pang background music, yung isa pang phone mo. So ito yung magiging control mo na. Bali meron diyang play, pause, tapos forward, then back. Then yung isa pang feature niya na magagamit mo sa mga live streaming is yung docking niya o yung dodge. Once na naka-activate yan, once na nagsalita ka habang tumutugtog yung background music mo, mamamatay yung music para mas lumutang yung voice mo, mas maintindihan yung mga sinasabi mo. Then kapag nag-stop ka magsalita, babalik ulit yung music. Kung ayaw mong gamitin yung feature na to, pwede mong deactivate lang siya. Then sa pinakadulo niya, meron tayong 4 na slots para sa mga effects. Ito yung magagamit mo sa mga live streaming. Pwede ka rito maglagay ng mga tawa, mga palakpak, at kung anong pang gusto mo. Kahit voice mo, pwede mong i-record dito. Pero once na binili mo to, meron na dito naka-record na mga sounds. So pwede mong palitan yan, fully customizable naman itong mga slot na to. Ngayon naman, testing na natin itong ating sound card. Balik ko connect ko yung aking mic, yung aking headphone, pati yung ating cable dito para sa ating live o sa OTG para sa aking smartphone. So ngayon nakakonect na yung ating TNW F26 at ito yung quality ng boses na narinig nyo ngayon ay yung ating mic. Check, check. Check, check, check. Mute. Hey, hey, hey. Okay. Lagay muna natin sa gitna yung ating volume. So, itong gamit kong na mic ngayon is yung PD100 ng Maono. Naka-XLR yan. Basta natin. XLR yung gamit ko. So, mas balanse yung XLR na yan na cable kaysa sa TS na cable.
So, kung mapapansin nyo sa mga professional na mga mixer, naka-XLR yung mga cable na ginagamit nila kasi yun talaga yung magandang connection ng isang mic. Kumpara natin dun sa mga TS cable o yung mga PL lang. So, yung ating output ay nakataas lang. Yan, nakasagad sa taas. Then, yung monitor naman natin, depende naman sa yan kung gaano mo kalakas gusto marinig yung monitor mo o yung sound na gusto mong marinig. So, ilagay na lang natin sa pinakamataas. Yan. So, unahin natin yung mga features kanina na pinakita ko sa inyo. Ngayon, tignan natin. Unahin natin yung dito. Ito yung sabi ko sa inyo kanina na mga customizable na effects. May nakalagay na yan dyan kapag binili nyo to, gaya nito. Yan. So, lahat yan pwede mong palitan yung apat na yan. Depende sa'yo kung gusto mo lagyan ng mga clap, ng mga, tawag doon, mga laugh, yung mga tawanan, o kung pwede kang mag-ano din dyan, mag-record ng boses mo. At kung ano-ano pa. Depende na sa'yo yan. So, ngayon naman, try naman natin yung reverb ng ating boses. Ito yung ating slider o yung ating fader para sa reverb. Then, pwede mong engage yung reverb natin dito. Kapag pinindot mo yan, may lalabas na, ay may maririnig ka na KTB mode at saka acoustic mode. Kapag na KTB mode, ibig sabihin nun, naka-activate na yung reverb. Tapos iangat mo na lang to. Check. Hey. Hey. So, depende na sa'yo kung ganong karaming amount ng reverb yung kailangan mo kapag kumakanta ka ng live sa streaming mo or sa recording. Ito yung pinakasagad na amount ng reverb. Check, check, check. So, para sa akin, siguro, ganyan lang. Ganyan lang. Kasi pagka masyado namang mataas yung reverb kapag kumakanta ka ng live, na-overpower niya na yung voice mo, yung clarity nawawala. So, para naman ma-deactivate yung ating reverb, press mo lang once yung mode. May maririnig ka na magasalita na acoustic mode, ibig sabihin nasa normal voice ka na ulit. So, set mo na lang tong reverb mo para hindi ka na pihit ng slider mo or ng fader. Set mo na lang siya kung saan mo siya gusto, karaming reverb para pagkanta mo, eto na lang yung pipindutin mo. Bali, on and off na lang yung reverb. So, okay yun. So, para sa akin yung reverb dito na nakalagay dito sa ating F26, ay maganda. Okay para sa akin yung reverb niya. Tapos, pati yung tunog ng ating mic, maganda rin. Ngayon, mapakinggan natin naman yung background music, kung meron tayong background music na ilalagay. Bali, sa Bluetooth siya nakakonect. Ito yung ating phone. Hanap tayo ng music. Wait lang. Hanap lang tayo ng medyo magandang music. So, ngayon, kung meron kang background music or -1 na gusto mong kantahan kapag nag-live ka na, via Bluetooth lang ako nag-connect. So, ayan, nakakonect yung ating phone sa F26. Then, kapag nag-play ka, syempre nandito yung level ng music mo. Play natin. Pakita ko sa inyo. Yan. So, pwede rin natin yung i-mute. Isang press lang, nakamute na yan. Pwede natin hinaan. Taksan. So, ang ganda rin ng maganda rin yung registro ng background music to, ang linaw. Saka napansin ko lang hindi siya compress. Hindi gaya dun sa ibang mga na-try ko na lang na mga sound card. May na-try na ako ng mga sound card na compress yung boses masyado. Tapos pati music parang hindi na natural yung music, parang masyado ng compress. Pero dito, okay para sa akin yung sound ng music niya. Then, pangalawang feature natin na titignan, o yung kasunod na feature pala na titignan natin, is yung docking naman. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang dodge kapag nagkasalita ka. Halimbawa, nag-live streaming ka, nagkasalita ka at meron kang background music, once na in-engage mo to at nagsalita ka, mawawala yung music. Patry natin. Play. So, ayan. Kapag nagsalita ako, mawawala yung music. Then, kapag hinto ko ng salita, babalik yung music. O, diba? Magandang feature to para sa mga live streaming. Para mas naintindihan ng viewer mo yung sinasabi mo. Yan. Para naman deactivate yan,
Press mo lang once yung ating docking. Okay. Sunod naman natin yung mga voice changer. Sabi ko nga siya, subukan natin na isa-isa yan yung ating mga voice changer. Yung unang voice changer natin ay female voice. Voice daw. Check, check, check. Tunog babae ba to? Baka ganito ng tunog ba ng babae? Nililigawan mo? Hello? Hi? Next? Male voice. Yan. Mamang mama, di ba? Parang gigolo ka rito. Next natin. Ano yun? Lally voice? Eto, parang nangaasar na boses. O parang cartoon na boses. Ayan. Next. Monster voice. Yun o. Monster na monster, di ba? Sobrang lalim na boses nito. Then, acoustic mode. Ito na yung ating normal voice. So, magagamit mo yung mga voice na yun kung nag-live streaming ka para pampakwela lang. Or kung gusto mo mag-record ng mga voice na may effects, pwede yun. Para magagamit mo siya kung gusto mong gumawa halimbawa ng mga pang-intro ng video mo. Pwede mo siyang gamitin. Next natin is yung denoise naman. Ito, hindi ko alam kung marinig yung difference kasi hindi naman ganun kaingay yung paligid ko ngayon habang nag-recording ako ngayon. Hindi naman ganun kaingay. So, hindi ko alam kung magkakaroon ba ng epekto to. Try natin. Check, check, check. Hey, hey, hey. Hey. Parang wala, di ba? Check, check, check. Hey, hey, hey. Pero okay na rin na meron niyang ganyan. Check, check, check. Hey, hey, hey. Check, check, check. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Check, check, check. Parang mas okay kapag naka-engage. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko marinig yung difference nila kasi tahimik naman dito sa pwesto ko. Anyway, sa ibang mga denoise, sa ibang mga sound card, kapag ginamit mo to, masyado ng gated yung tunog, masyadong compressed na halos putol na yung napuputol na yung mga tail end ng boses. So, hindi ko gusto yung ganong feature sa isang denoise o yung ganong feature sa ibang sound card. Kasi na-try ko na gumamit nun, tapos parang putol-putol yung dulo ng boses mo. Kaya sobrang compressed na, tsaka may gate na ginagamit. Parang sobrang gated na yung boses. So, para sa akin, okay to, itong denoise ng TNW. Okay, ngayon naman try natin yung quality ng recording nitong ating TNW F26. Magagawa lang tayo ng maiksing kanta. Pero set muna natin yung ating reverb. Hey, hey, mic check. Check, hey. Para sa akin, mukhang okay na to. Babaan pa natin konti. Hey, 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 mic check. Hey. Yan, okay na yan. Then ngayon play natin yung ating -1 gamit yung ating smartphone. Okay, para sa inyo lahat. Akala ko di mo kayang magmahal, sa tulad kong di mo dating iniibig. Inalis ko na sa puso at isipan ko ang pag-ibig mo. Di ko akalaing mahal mo rin ako. Ngayong nandito ka, puso ko'y sumingla. Makulay ang buhay ko dahil sa pag-ibig mo. Lahat ay nagbago na ngayong nandito ka, sinta. Then stop natin yung ating reverb. Okay. So yan yung quality ng recording na makukuha mo dito sa ating TNW F26. Para sa akin okay na okay siya. Malinaw yung detalye ng boses, maganda yung quality nung -1 o nung music. Malinaw din. So ayan yung ating TNW F26 at para sa akin napakaganda at napakasulit nitong sound card na to.
Sa audio quality niya, wala kang masabi, napakaganda. Kung nagabala ka na magbuo ng recording studio o kung gusto mo lang mag-record ng mga kanta, pwede mong gamitin 'to. Mura lang kasi siya. At doon sa presyo niya, magugulat ka dahil napakaganda nung sound, yung audio na makukuha mo. At kumpara natin doon sa ibang mga sound card na nasubukan ko na. So far, ito yung pinaka okay para sa akin na sound card pagdating dun sa sound quality niya. So ayan yung ating maiksing review dito sa ating TNW F26 sound card. At kung nagustuhan mo yung ating video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal, ang Musika Ride sa Kwento Musikero. Salamat.